Ma'am, napapanatili nito ang kalusugan ng dugo at puso. Napapaliit nito ang tsansa magkaroon ng cancer. Nakakatulong rin ito upang mabalanse ang iron level sa katawan ng tao. Nakakabawas rin ito sa sobrang calories sa katawan. Nakakapagbigay naman ito ng bagong blood analysis. At higit sa lahat, magiging healthy ka na, makakatulong ka pa sa iba. Magaling! Kaya balang araw lahat kayo ay magdo-donate ng dugo, okay? Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines. In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 T-Way FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. And Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing. In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps. FEBC Philippines, until all have heard. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Magandang umaga ka HNT. Welcome na naman po sa isa na namang siksik at pinagpalang umaga ng pakikinig. Handa na po ba ang inyong mga kape? Ayan, masarap kasing nakikinig habang humihigop ka ng mainit na kape. At syempre, higit sa lahat, handa na ba ang inyong mga puso ngayong umaga? Kasama niyo pong muli ang inyong lingkod, Pastor Eman Aquino, para sa isa na namang edisyon ng Hardin ng Panalangin.
Magandang umaga po sa mga kaibigan natin ngayon. Kasalo natin sa araw na ito. Happy listening sa inyong lahat. Good morning kay Roslyn de Guzman. Magandang umaga kay Ate Baby Adriano at sa buong pamilya. Kay Ethelyn Tumbocon, kay Daph Luis Ignacio, Vashti Gripo, Marialen Camantigue, Toledo, si Odette Acosta, si Doc Tony Toledo, magandang araw. Kay Bel Estaniero, Arnel Palencia, Meding Liana, Mila Camantigue. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil kasalo po namin kayo ngayong umaga. Maging si Nanay Vicenta Tolentino, Evelyn Negrito, si Agnes Bonyog, at si Tideng Mangundayaw, Raincy Arieta, Ador Malapitan, kasama ang buong mga pamilya. Maligayang pakikinig po sa inyo. Alam kong marami sa atin ang may kanya-kanyang bit-bit na hamon ngayong araw. Pero bago natin i-stress ang sarili natin, alalahanin muna natin panibagong lakas, panibagong pag-asa, dahil laging tandaan, every gising is a blessing. Ngayong araw tayo ay nasa day 3 ng ating seryeng Living with Purpose. At meron tayong mga sinimulan ng tema dito sa seryeng ito. Nagsimula tayo sa The Light for My Path, sorry. And then kahapon yung Salt and Light. Tapos ngayong umaga, ang ating tema ay The Confidence of Faith. Base po ito sa isang popular verse, no, sa Hebrews chapter 11 verse 1. Okay, so samahan niyo po akong basahin muli ang mga salita ni Lord o salita ng Panginoon dito sa Hebreo 11 talatang 1. Hebrews chapter 11 verse 1. Babasahin ko sa Ingles tapos mamaya sa Tagalog. Now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin at pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Para mas lalo nating ma-appreciate ang bersikulong ito, balikan muna natin ang kanyang historical background. No? Ang letter sa mga Hebrews ay isinulat po para sa mga Hudyong mananampalataya ni Kristo noong unang siglo. Noong panahon na iyon, matindi po ang nararanasan nilang persekusyon o pag-uusig mula po sa lipunan at sa pamahalaang Romano o sa Roman Empire. Dahil po sa hirap ng buhay at takot sa kanilang kaligtasan, marami po sa kanila noon ang pinanghihinaan ng loob. Tinutokso silang bumalik na lang sa lumang sistema ng kanilang relihiyon at iwan na nila yung kanilang bagong pananampalataya kay Jesus. Kaya ang author ng Hebrews ay sumulat po sa kanila para magsilbing cheerleader, no? Parang cheerleader siya ng isang game o sport. Yung kanyang role ay pinalalakas ang loob, no?
cheerleader siya ng kanilang spirito nung panahon na yan, yung author ng Hebrews. Sinabi niya dun, parang ganito yung kanyang sinasabi rito. Huwag kayong bibitaw, no? Huwag kayong give up, huwag kayong susurrender. Paano ba kayo nag-survive noon? So, nung nagsisimula pa lang kayo, sa pamamagitan yan ng inyong pananampalataya. No? Yan yung kanyang sinasabi rito sa chapter 11. Dito pumasok tong chapter na to na madalas tawaging Hall of Faith, no? Kung saan inisa-isa ang mga bayani ng pananampalataya na nagtiis kahit hindi pa nila nakikita ang katuparan ng pangako ng Diyos. No? Now, ano nga po bang ibig sabihin kapag sinabing ang pananampalataya ay confidence o substance, no, ng mga bagay na inaasahan natin? Sa wikang Griego, ang salitang ginamit po para sa substance o confidence o katiyakan, no, sa Tagalog ay hypostasis, no? Hypostasis sa Griego. Noong unang panahon, ito ay isang legal term, no? Ang makakaintindi ay siyempre yung mga legal practitioner. Una sa lahat, pag sinabing hypostasis, ito ang dokumento po noon, no? Dokumentong ginagamit o title deed o titulo sa panahon natin na nagpapatunay na sa iyo ang isang ari-arian kahit hindi mo pa ito napupuntahan o natatayuan ng bahay. Yan po yung ginamit na salita. Faith is your title deed. Yan po ang ibig sabihin nitong verse. No? Kapag may pananampalataya ka, ibig sabihin, hawak mo na ang resibo ng sagot ng Diyos kahit parating pa lang ang mismong delivery. Ganun po yun. No? Sa spiritual na larangan ng ating buhay, pagdating sa Diyos, mahalaga ito. Kasi sabi ng verse 6, di ba? Without faith, it is impossible to please God. No? Hindi hard o hindi ito isang bagay na pwedeng mangyari kahit mahirap. Hindi, impossible to please God. So parang ganun yung sitwasyon. Meron ka ng title deed na hawak-hawak. Kapag hawak mo ang faith, di ba? So hindi bit yung hawak. Maganda po na makita natin sa pagkakagamit ng salita, it acts in the present based on a future reality. Yun hong ibig sabihin nun. Ang pananampalataya po ay hindi lang basta positibong pag-iisip na katulad ng tinuturo ng marami, no? O wishful thinking na para bang wala ka namang kinakapitan, basta maniwala ka na. Hindi po pwede yung ganun, di ba? O ayusin mo na lang ang isipan mo. Hindi po yan sa pag-aayos ng isip. Ang pananampalataya ay isang solid, rock-bound assurance na kung nagsubaybay at nangako ang Diyos, tutuparin niya ito sa tamang panahon. Nakaangkla ka doon sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos. At yung Diyos ay sumusubaybay sa bawat kanyang mga salita na kinakapitan mo. Yun yung pananampalataya natin. Kaya nga ang tanong ko sa inyo mga ka-HNP, what is one thing you are praying for in your future that you can start thanking God or thanking God for right now? No? Na pwede mo nang simulang magpasalamat kahit na hindi mo pa nakikita. Ito po ba ay, kagalingan sa sakit na taglay mo ngayon? Pwede rin, di po ba? O kaya ay restoration, reconciliation, o pagbabalikan ng pamilya, no? Ng ating mga magulang na naghiwalay, o kaya ang mga anak, magkakapatid, nag-aaway-away, no? Pagkakasundo, yan ba ang iyong pinagpipray? O kaya baka naman financial breakthrough. Medyo nagipit, nabaon sa utang, ang daming problema, pinansyal.
Iyan yung pinagpe-pray mo. Simulan mo ng magpasalamat sa Diyos. Ngayon. Ngayon mismo. Opo, ngayon na. Hindi bukas ngayon. Bakit? Dahil hawak mo na ang titulo sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, paano ba ito isinasabuhay? Meron akong kwento tungkol sa isang kapatiran nating magsasaka sa Bicol nung kami ay nagbi-mission noon sa Bicol. Si Mang Abel, isang taon nang tawagin na lang nating Mang Abel, nakaranas na siya ng matinding tagtuyot sa kanilang probinsya. Tuyong-tuyo ang lupa, bitak-bitak at parang imposible nang tumubo ang kahit anong pananim. Marami sa mga kapitbahay niya ang sumuko na at naghanap po ng ibang trabaho sa ibang lugar. Pero si Mang Abel tuwing umaga pumupunta pa rin sa kanyang bukid, nagbubungkal siya ng tuyong lupa at naghuhulog ng mga binhi. Pinagtatawanan nga siya ng kanyang mga kasamahan. Sabi nila, Abel, sayang lang ang pagod mo. Walang ulan. Mamamatay lang yung itinatanim mo. Umiti lang si Mang Abel at sumagot, ang trabaho ko ay magtanim at maghanda ng lupa. Ang trabaho ng Diyos ay magpababa ng ulan. Ginagawa ko ang parte ko ngayon dahil alam kong hindi natutulog ang Diyos. Makalipas ang 2 buwan sa hindi inaasahang pagkakataon, bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga bukid ng mga sumurrender na ay naging putikan lang dahil walang laman. Pero ang bukid ni Mang Abel, sa loob ng ilang linggo, ito ang unang-unang sumibol at nagkulay berde dahil handa na ang mga binhi sa ilalim ng lupa. At kung minsan nga kahit may bagyong malakas, napapansin ng marami, yung lugar ni Mang Abel lang ang hindi naaapektuhan. Yung iba nasisira ng bagyo. Si Mang Abel po'y ehemplo ng Hebrews 11:1. He acted on the assurance of rain kahit ang nakikita lang ng mata niya noong una ay tuyong lupa. Kaya mga ka-HNP, huwag nating hayaan na ang kawalan ng nakikita nating ebidensya sa ngayon ay magpatigil po sa ating pagkilos sa pananalangin. Dapat po talagang tuloy-tuloy tayong nananalangin. At ang challenge ko nga sa inyo sa araw na ito, number 1, pwede nyo pong isulat ang inyong future Thanksgiving. Kumuha po kayo ng papel o journal. Isulat mo doon yung pinakamalaking prayer request mo ngayon. Pero isulat mo ito sa paraang nagpapasalamat ka na sa Diyos na parang natanggap mo na. Ganun po yung gagawin natin. Kasi kung minsan sanay tayo, di ba? Misis ko, sanay yan sa journal, sinusulat niya yung kanyang request. Pero ngayon, ibahin natin. Sabihin natin, Lord, salamat po dahil binigyan niyo ako ng trabahong sapat para sa aking pamilya. So kung nag-a-apply ka pa lang ng trabaho, pwede mong gawin to, ipagpasalamat mo na sa Diyos yung kanyang inihandang trabaho para sa iyo. Pangalawa, kilos pananampalataya, syempre. Kikilos ka ayon sa pananampalatayang ipinapahayag mo. Kung nagpe-pray ka na para sa bagong trabaho, ayusin mo na yung resume mo ngayong araw, syempre, mismo. Huwag ka na maghintay pa na merong opening o may hiring sa isang kumpanya. Ngayon pa lang, ihanda mo na yung sarili mo. Yan yung sinasabing kilos pananampalataya. Kung nagpe-pray ka para sa kalusugan, simulan mo ng alagaan ang katawan mo ngayon. Yung mga hindi nakakatulong, hindi nakakapagbigay ng kalusugan sa ating mga katawan, mga pagkaing bawal, huwag mo nang ipagpatuloy ang pagkain, di ba? Wisdom yun Dati-rati, umiinom tayo ng alak, naninigarilyo, nakita natin sa salita ng Diyos na kasasama ito sa katawan natin, tinigil natin, di po ba? Bakit yung iba pagdating sa pagkain, di po natin magawa yon? Ipakita natin sa Diyos na naniniwala tayo sa kanyang kakayahan. So, 2 bagay yan. Sulat mo ang iyong future Thanksgiving, tapos act on faith. Kilos pananampalataya. Mga ka-HNP, mabilis lang po yung ating ilang minuto ng pagbubulay. Pero ang baon nating pananampalataya ngayong umaga pagkatapos nito ay naniniwala ako panghabang buhay na ito. Hanggang ikaw ay nabubuhay
mabubuhay ka sa pananampalataya sa Diyos. Huwag kayong bibitiw sa inyong mga hardin ng pananalangin. Tuloy-tuloy lamang tayo dahil diyan nagpapasimula ang mga himala. Muli, ako po ang inyong hardinero na nagpapaalala sa hardin ng panalangin. Ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat. Pero pinili mo akong pagtiwalaan, O Diyos, sa mga gawain mo. Ako'y ginamit sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan. Ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Kayo ay nananatiling nakikinig sa himpilang DXAS Radyo Komunidad ng FEBC Philippines. Dito ang inyong mga kahilingan ay dinadala natin sa presensya ng Diyos. Samahan niyo po ako sa isang sandali ng paglapit natin sa trono ng biyaya ng Diyos. Dakilang Ama, mapagpala ka sa lahat. Ama naming nasa langit, lumalapit po kami sa inyo ng may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Hawak po namin ang aming title deed, ang katiyakan na ikaw ang aming
tapat na provider at ang aming pag-asa. Idinadalangin po namin ang aming bansang Pilipinas sa panahong ito ng kaguluhan. Panginoon, hipuin niyo po ang bawat puso ng aming mga kababayan at ng mga namumuno sa aming pamahalaan. Hipuin niyo po ang aming ekonomiya, bigyan niyo po ng karunungan, katapatan, at takot sa inyo ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang magbalangkas ng mga programang makatutulong sa mga mahihirap. Buksan niyo po ang mga pintuan ng oportunidad, palaguin niyo po ang mga lokal na negosyo, at nawa ay dumating ang araw na ang bawat pamilyang Pilipino ay hindi na kailangan pang magkahiwalay para lamang mabuhay ng may dignidad. Kasabay nito, itinataas po namin ang aming mga magigiting na OFWs, ang mga makabagong bayani ng aming lahi, saan mang sulok man sila ng mundo, naroroon ngayon sa Middle East, sa Asia, sa Europa o Amerika, balutin niyo po sila ng inyong proteksyon. Iadya niyo po sila sa kapahamakan, sa pang-aabuso at sa matinding lungkot o homesickness na kaakibat ng kanilang sakripisyo. Pagpalain niyo po ang gawa ng kanilang mga kamay upang maging mabunga ang bawat perang ipinapadala po nila para sa kanilang mga pamilya rito sa Pilipinas. Bigyan niyo rin po ng karunungan ang kanilang mga pamilyang naiwan dito upang maging maayos at matalino sa paghawak ng mga biyayang dumarating. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na naririnig niyo kami. Nagpapasalamat na kami sa pagbangon ng aming ekonomiya at sa kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay sa ibang bansa dahil ikaw po ay tapat sa kanilang buhay. Tinataas ko ngayong umaga si Justin Palanyo sa kanyang kalagayan ngayon sa ospital. May LBM at nagsusuka pa. Lord, ang batang ito ay pinalalakas mo. Ikaw ang Diyos na nangangalaga sa kanya. Kagalingan, dalangin kong kanyang tanggapin sa pangalan ni Jesus. Kasama na rin si Joseph Ramos, kasama ang kanyang ate. May problema sa lupa na kinakaharap ngayon na nag-aangkin sa right of way. Ikaw ang Diyos na nag-i-intervene sa mga problema po namin sa buhay. Pwede ka naming pagkatiwalaan. Dalangin kong ipagkaloob mo, Panginoon, ang maayos na pag-uusap at nawa po ay magkakasundo, Panginoon, magkabilang panig. Dalangin kong pag-iingat mo sa buong pamilya. Si Nanay Vicenta, patuloy mo siyang bigyan ng lakas. Dalangin ko ang kagalingan doon sa cracks na meron sa kanyang paa at kalusugan na rin sa buong pamilyang Tolentino. At si Roslyn de Guzman, tinataas kong patuloy ang kanyang kondisyon. Ikaw ang Diyos sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang bigyan ng lakas na nanggagaling sa iyo at naway manatili po siyang malusog ang kagalingan na iyong ipagkaloob sa kanya. Kasama na rin ang Ignacio family, si Daphne, kasama si Dan, maninang sa kanila pong maliit na negosyo. Ikaw ang Diyos na gumagabay. Pagpapala mo ay patuloy na dumaloy sa kanilang buhay at maging kagalingan din po kay Daphne sa kanyang nararamdamang pananakit sa kanyang paa. Sa ngalan ni Jesus, ikaw ang magpapagaling. At ganun din, Panginoon, sa buhay ni Ethelyn Tubocon, si Vashti Gripo, Marialen Camantiga Toledo, si Odette Acosta at si Dr. Tony Toledo, si Bel Estraniero, si Arnel Palencia sa malayong lugar, si Meding Liana at si Mila Camantiga. Dalangin kong pagpapala mula sa iyo, O Diyos, kanilang tanggapin. Maraming pong salamat. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio.
Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay hinam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilaan pangako niyang kalooban. Tayo na't manalangin, bawat This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world.